Good afternoon. This is a Saturday, and what we have here is a Toyota Yaris. This is a Gen 2 or the 2011. Gen 2 because we have the Toyota Echo. I'll just show it on the screen. Basically, that is the Gen 1 of the Toyota Yaris. So here in the Philippines, this is the Gen 2. Starts 2008 to 2011, if I'm not mistaken, or 2012. I'll show the different models, which is this is the bigote type na Toyota Yaris. We have RS1 and RS2, which are the Japan version. May mga VITs yon. So, mag-walk around tayo with the Toyota Yaris. And we have a very good example ng Toyota Yaris here. And this is just like a stock car na merong mugs and wheels and konting accessory. Basically, isi-set up pa to. Pero this is like a walk around kung ano yung makukuha nyo pag bumili kayo ng Toyota Yaris. So currently in the market, this price range at 250,000 to 350 at this kind of status. Kung mga nakasetup na Japan, yung mga JDM, magra-run siya like 400,000, 380. Depende sa setup and depende dun sa mga rare na parts or Japan parts na nakakabit. So ito yung bigote or ito yung pinaka-base model ng Toyota Yaris. Ito yung face niya. So yan yung tinatawag nilang bigote version or yung stock na version ng Toyota Yaris. Ito yung grill niya. Yan yung grill. So sa RS1, RS2, yung mga Japan, iba yun. Iba yung look niya, medyo mas malaki. Papakita ko na lang sa screen. Ayan yung fog lamp niya. Itong fog lamp na to, upgraded na clear din dapat to. Brand new na rin yung headlight niya. Pag-usapan natin lahat ng update na nagawa later on sa video. Pero currently, yan yung pinaka-face ng stock na Toyota Yaris. Yan. Stock pa, almost stock naman pa lahat to. Yan. Sa side, wala pang side skirt, though naka-mugs na to. We have a original Advanti. Yes, ang laki pa ng 4-finger gap pa yan. Hindi pa na-update yung suspension kasi nga kabibili lang nito. So, mugs pa lang naman yung nabili. As I've said, this is Advanti na mugs. Original, we have a brand new Cylon Atrezo at 205 45 17. Wrap around yan, lahat brand new. Including the mugs. Ayan. So, yan, lalo na sa likod, napakataas pa, oh. 5-finger gap pa. I-update natin lahat yan, konti-konti ng upgrade nila. And basically, halos bago lang sa akin tong Yaris. Sa side, wala naman, actually. Same lang siya. It's a hatchback, of course. Kung makikita nyo, like, to sa start ng video, medyo parang maliit. I'll show you the interior, bakit Yaris pa rin binili ko. I'm a 6-footer. So, pagtataka kayo, baka maliit yung Yaris. Papakita ko yung interior sa inyo later. Sa likod, ito rin yung stock na, as in stock pa kasi to. Actually, this Yaris is like hindi naman barn find, pero a good buy kasi nabili ko siya sa owner ng, hindi naman binibenta, kumbaga nakantahan lang. Swinap ko kasi yung history talaga nun is, tuwang-tuwa ako doon sa Vios na Gen 2, ibibelta ko sana full belta. Na-upgrade ko na ibang parts, pero hindi natuloy kasi nga na kita ko yung mga Yaris na as a mahilig sa kotse, hindi naman totally full na car enthusiast na gumagastos, bumibili ng madaming parts. Pero sa mahilig sa kotse, mas trip ko yung hatchback. Yan. So sa likod niya, ito yung stock na tail light. Yan. Stock, actually stock naman pa lahat yan. Meron tong clear tail light, ipapakita ko na lang dyan sa screen. Yun yung mga Japan version. And ito, napipress din to, parang yung mga bagong version pagka-updated na ng Japan. Tapos meron silang mga gold na emblem. Yung sa akin kasi stock pa. Yan, shoutout sa Grupo Toyota. Dahil nga bago pa tayo sa pag-Toyota. So, joining those kind of club actually helps. Kasi maraming car enthusiasts, maraming nagbi-build na nandun na matuturuan kayo ng tama. Hindi yung bili lang kayo ng bili kung saan-saan, Shopee, online. Tapos, nagiging chapso yung build. So, yan yung stock. Red, orange yan.
na may parang stripe, tapos clear. Yan yung stock ng Toyota Yaris na bigote. As I've said, ipapakita ko sa screen yung RS1, RS2. And yan. Wala naman pang ibang napalitan. Oh, ito, optional na to. So, upgraded na to. Wala naman talagang wing. Though, nabili ko kasi meron na siyang ganitong wing. So, actually, ang balak kasi dito magti-TRD ako. So, gusto ko yung parang sa EK9. Actually, kamukha siya sa EK9 na mas laki yung wing. Ipapakita ko na lang dito sa screen. So, yun yung pinaka-walk around or pinaka-looks nitong Toyota Yaris na hatchback. Yan. Okay naman siya. Simple lang. Tapos, paint condition, nasa around 75%, 80%. Kikita nyo sa screen, sa pictures, napakaganda niya. Pero may mga flaws na rin. Like for example, ito. Ayan, may mga flaws na. So, yan. Stock naman to. Yan, stock to. So, may optional din na mas maliit yan. And yun. So, let's go inside the interior muna bago natin buksan yung engine bay. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung meron sa interior. Nakakatuwa sa Toyota Yaris is yung mga pocket niya. Kasi kung rito, may pocket dito. Ayan, ang dami niya lalagyan ng kung ano-ano. May cup holder doon. May cup holder pa rin to, kahit may lalagyan na ng pocket dito. Pwede mo maglagay ng wallet dito. Though wala siya nung armrest. Pwede mo lagyan yun, nabibili rin yung JDM. This is an automatic pala. This is a 1.5G. So, top of the line siya ng Toyota Yaris. Kaya meron siyang control sa music dito. Tapos, yan, yung mga pocket tulad nito. Saan kayo makakita ng kotse na may, yan, pocket dyan. So, meron siya lalagyan ng coin. Tapos, kung ano gusto nyo ikabit. So, meron doon, meron siyang cup holder dito. Though meron ka ng cup holder nga doon for the driver. Meron din doon sa kabilang side. Dali, ipapakita sa inyo. Yan. Meron din siyang lalagyan dito. Yan, katulad doon sa driver side. Napakagdami talagang pocket nito. Meron siyang yung glove box, vanity. Sa mga nakita kong video, kasi nagre-review din sila, so nanonood ako para mag-research and matuto, kala nila walang vanity. Meron pong vanity mirror ang mga G version, including Yaris and Vios. Yan, kasi nagkaroon na ako niyan in Altis. Including the driver. Meron po yung driver. Meron din yung driver. Yan. Tapos ito yung pinaka-dash mo. Yan yung POV pagka naka-Toyota Yaris kayo sa salamin ko. And may pocket pa rin dito. O lalagay ng mga California scent. Meron din sa kabilang side. Kaya sabi ko ang daming pocket, nakakatuwa. And yun lang naman, meron siyang lamp or yung pag may kailangan kang basahin. Meron din sa likod. Ito. Actually, napakaganda ng ilaw nito kasi naka full LED na ako na white. So, yun. Sa likod, meron din siyang cup holder. Ayun. Cup holder. Yun din yung mga pang-adjust ng window. Though, this is, sabi ko nga, G version. So, full automatic siya. Ito yung kanyang, sara natin. Para makita nyo. Ito yung kanyang view. Pagka gusto mong bumili ng Toyota Yaris and kino-consider mo, ayan yung POV ng driver side or ng driver. It's a driver-oriented, promise, nakakatuwa siyang gamitin as a driver. And yan, ito yung controls ng all power mo, windows, lock, window lock. Siyempre may mga child lock rin to like any other car or sedan or hatchback. This is the lock. Ang original niya is key. Hindi siya keyless. Disusi siya na central lock. We have a parang ba silver na platinum na handle. Lahat sila ganyan. Yung stock ng Philippines or yung PHDM, yan, medyo grayish siya. Actually, malinis pa tong sa akin. Kaya tuwa talaga ako dito. Meron lang tong 80,000 odometer nung nabili ko. Kaya medyo pricey nung nakuha ko. Maganda pa naman lahat. Actually, kahit yan accent siya nung sa door handle. Including ito. Yan, sa center console. And yun naman yung pinaka-stock niya na interior. Check out naman natin yung engine bay. So, ito yung
engine bay ng Toyota Yaris na Gen 2. Katulad dito nung sa Vios, this is a 1.5G. Yan. Ang code ng Yaris ng engine is 1NZ. Parehong-pareho sila ng Vios, pati sa maintenance parts. Alam ko yan kasi nag-maintenance na ako. Actually, kahit 2 months pa lang sa akin to dahil low odo. Pag-usapan natin yung pros and cons later. As I've said, 1NZ, FE yung engine, NCP91 yung chassis. Yan. So, yan yung engine bay. Medyo madumi lang. Para sa akin, madumi pa yan. Wala naman. Wala pa. Sa engine bay, all stock naman. Mine-maintain lang muna natin all stock since, as I've said, this is automatic pa. Hindi pa natin suswap ng manual. Ang plan kasi talaga dito is full TRD, manual swap. Kung pwedeng isaksak yung turbo ng Vitz na Japan, tapos i-autocross ko kasi talaga. Talagang gusto ko mag-autocross na ulit. Yan. So, yan lang naman yung kanyang engine bay. Wala naman special pa. Okay. So, pag-usapan natin yung pros and cons or yung cons muna ng pagkuha ng low odometer na Toyota or ng kahit anong sasakyan is sa'yo pala babagsak yung maintenance. For example, ito, 2 months pa lang sa akin, original pa kasi lahat, so nagpapapalit na yung alternator niya, binilihan natin ng brand new. Pagdating sa parts, totoo naman yung sinasabi nila sa Toyota na marami siyang pyesa. Pero, hindi totoo yung part na mura siya. Sa mekaniko, nagagawa naman ng kahit sinong mekaniko, basta talagang mekaniko sila. I mean, yung reputable na mekaniko. Pero, yun, depende kasi sa'yo kung may mga specialist naman kasi na gumagawa. Kumbaga, parang specialty niya yung Toyota, specialty niya yung Honda. So, yung sa akin, ang specialty niya kasi is Toyota. So, as I've said, yung pyesa, mura naman yung hindi, madaling hanapin yung pyesa kasi may option ka ng mga nag-online na nagbebenta ng mga Japan, may surplus sa mga nagkakatay. So, second hand yung mga yon. Pero ako, ang option ko is brand new genuine na Toyota. So, all genuine parts na Toyota muna tayo since hindi pa naman upgraded yung engine. So, original na alternator ng Toyota from Toyota Angeles. Nabili natin din yung water pump. Hindi ko alam kung nakikita nyo. Pero ganun din yun, brand new. Makikita nyo naman yun. Ibang-iba yung kulay niya. So, yun. Yun yung naging maintenance lang naman is water pump, alternator, nag-flush tayo ng engine kasi madumi na talaga yung engine oil niya kasi nga dahil parang hindi naman ganun tinake good care nung previous owner. So nag-flashing tayo, nakatatlong change oil na tayo just to clean the oil. Nagpalit tayo ng tubig, naka-distilled water muna, hindi pa nagkukulang, sinomonitor pa natin. And yun pa lang naman sa engine parts. So, upgrades na nagawa, yan, na-replace, yun pala yung sa pyesa, hindi totoo na mura ang pyesa ng Toyota. I mean, kung compared siguro sa mga German cars, yes, pero kung compared mo lang sa Jazz, sa Honda, sa Nissan, halos nandun rin yung price range, so hindi naman siya mura. Kasi actually, dahil nga naka-Vios ako before, kala ko, mas mura, kasi ganun lagi yung ng mga tao eh. Mura ang Toyota, mura yung pyesa, madaling magawa. Yes, madaling magawa, pero yung pyesa hindi naman. Siguro kung magsi-second hand ka ng mga katay. Pero as brand new na genuine Toyota, halos pareho lang yung presyuhan. Mahal din sila. Parang rin naka-Honda. Tapos, ito, hindi na to original. Dipo na to. Kung di ako nagkakamali. Ayan, Dipo na. So, palit na to ng Dipo, brand new. Pinalitan ko yung dalawang headlight. Naka-PPF, Joan Car Accessory. Yan, shoutout na lang sa kanila kayo magpagawa ng PPF. Napaka-sulit quality ng gawa. Naka-Solax na clear blue tint. Yan, wrap yan, lahat. Tapos, Advanti tayo. Yan, pinakita ko na kanina yung mag-setup sa inyo. Yun lang naman, ito actually nakakabit na to eh. Tsaka itong wing, napapalitan natin ng full TRD nga. Tapos, yun, since this is a hatchback, yan yung likod niya. Wala naman, okay lang. Actually, pag nagpalit pala kayo ng hatchback, mawawalan kayo ng trunk space. Maliit yung space na to, kasi lang yung isang basketball bag.
Yan, nag-open yan para ito, ino-open yan. Para hindi dudumi itong carpet nyo pag maglalagay kayo ng maduduming gamit. Which is very useful. Tapos twist lang naman to pag bubuksan. Ayan yung spare parts, spare tires. Spare tire, original pa yung spare tire ko ng NK. Kung nga palang meron kayong alam na nagbebenta ng NK na mugs, yung original nito, 4. Kailangan ko yung 4 na original. Pa-comment down below na lang, bibiling ko yung 4 na NK mugs nyo na 15-inch. Yun na lang siguro yung pang re-race ko. Lalagyan ko ng semi-slicks. Yan. So, yun yung pinaka-walk around ng ating Toyota Yaris na 2011. Okay, so drive naman natin yung Toyota Yaris. As I've said, this is a Gen 2 na 2011 top of the line na 1.5G. Tapos, pag-usapan natin yung pros and cons ng owning a Toyota Yaris. So, itong Toyota Yaris kasi, nakuha ko nga ng low odo. So, ang nagiging, kasi kala natin mga owner na napakaganda ng low odo. Depende pa rin. Ito depende pa rin yon. Dapat malaman to ng mga tao kasi lagi na lang gusto nila low odo na sasakyan. Dapat malaman nyo at maintindihan nyo na hindi pagka low odo yung sasakyan, maganda agad. Or less agad yung i-maintenance mo kasi low odo, hindi. Siguro sa brand nyo. Like for example, 2025 ngayon, bumili ka ng 2024 na low odo. Yes, yun yung point. Pero for an older car like this one, this is an older car kung tutuusin, since 2011 pa siya. Magkakaroon kasi ng owner preference. Kasi kung wari yung mga owner, hindi nila minemaintain ng maayos yung sasakyan kahit ano pang brand ng sasakyan yan. Nagiging question. Katulad nito, Toyota, yes, bulletproof yung engine. Yes, maganda yung engine, matibay, lahat mga ganong klaseng bagay. Pero, kung hindi naman maintain ng maayos ng owner, mababa man yung odometer or mataas yung odometer, doon kasi magbe-base yun. Katulad nito, yes, low odo siya, considered, nakakatuwa kasi as a mahilig sa kotse or car enthusiast, kung pwede man akong tawagin na gano'n. Nakakuha ko ng ganitong low mileage na Yaris na pwede kong gawing project car. Pero dahil nga hindi siya maintain nung previous owner, sa akin bumabagsak lahat ng maintenance. Like yung mga in-explain ko earlier kanina sa engine. Yes, basic maintenance sila, pinapalitan talaga yon, wear and tear. Pero I'm just saying na kahit mataas yung odometer ng sasakyan, kung well-maintained naman, like for example, literal may mga resibo proof yung owner na pinagbibilihan nyo, okay pa rin naman bilhin yung sasakyan. But still, nakakatuwa kasi nasa akin siya ng 80,000. So, yun nga yung plano. Na full setup, TRD, manual swap, turbo kit. Kung pwede, tignan natin kung paano yung magiging ano. And siyempre, kaya nga tayo nagjo-join yan. Kaya din ako nagjo-join ng mga car club like Grupo Toyota to meet good real friends na matutulungan ka sa tamang setup. Shoutout sa mga nakakotse dito, ang ganda ng mga kotse nila. Tapos, yun. So, yun yung medyo cons ng getting a low odometer na sasakyan kung hindi na-maintain na yan, kuwari yan, narinig nyo ba yun? Nagpapapalit na rin yung brake pad. 2 months pa lang sa akin to, wala pang 2,000 odometer yung tinakbo ko. As I've said, nakatatlong change oil na ako just to flush yung engine, clean it up, transmission fluid, lahat yon. Yan, yung brake kailangan ko rin papalit. Doon na siya sa indicator niya na nagpapapalit na. Okay, so pag-usapan natin yung pros and cons ng Toyota Yaris. Umpisahan natin sa mga hindi ko nagustuhan in owning a Toyota car or a Toyota na sasakyan. So, unang-una, ang pinaka dahilan bakit ko kasi binili to is kala ko magiging mura yung parts, which is hindi pala totoo. Same lang siya ng Honda, any other Japanese car. So, andun din lang yung price range niya. So, yun yung number one na natutunan ko since owning a Toyota. And pangalawang ayaw ko sa Toyota Yaris,
Hindi ko alam kung may mali yung engine. Pero kasi yung Vios ko na Gen 2, same engine nito, 1NZ, mas malakas humatak yun. Mas malakas yung, at least yung instant torque niya. Mas malakas yung torque nun. So, basically, mas mahina yung torque nito. Hindi ko alam, baka may mali naman. Kasi yung mga si Circuit and Super Sprint nito, ang bibilis naman ng mga Yaris nila. Same pala na automatic yung Vios, tsaka yung itong Yaris na kino-compare ko, same na 1.5, same na stock, wala naman nagalaw. Another cons na ayaw ko dito, actually nitpicking na lang yung dash, pero mabibilihan naman ng OBD2 na dito, na pwede naman upgrade. Actually, wala naman maraming pangit yung Yaris. Maliban nga doon. So, doon tayo sa pros. Actually, wala ka naman masabi sa Toyota din. Maliban doon sa nalaman ko lang na hindi pala mo. Kala ko kasi nagka-Altis din ako. Kala ko mura lang yung parts nitong Vios. Hindi pala. Medyo mahal pa rin. Siguro sa iba, for example, super, may kaya ka na. Gano'n. Pero sa nakikipagtrabaho lang na katulad ko, medyo may presyo siya. Mabigat-bigat. Especially ayokong, as much as possible, brand new kasi na Toyota yung binibili kong pyesa. Anyway, pag-usapan natin yung pros. Top speed, okay naman, mabilis naman sa expressway. Hindi na natin pag-usapan yung top speed niya. Hindi ko nasasabihin kung ano yung inabot niyang speed. Pero nakakasabay naman siya sa mga bagong sasakyan like mga Civic na bago, Fortuner, sa expressway yan. So, okay naman, mabilis naman, and napaka-stable niya sa daan. Yung kasing BIOS nun, baka may sira sa suspension. Since yun, mataas yung odometer. Ito kasi, napaka-stable niya sa daan at very high speed. Tapos, pros, napakaganda ng handling niya. Naka 17-inch na ako kasi stock na Toyota suspension pa to. Naka 17-inch na ako na mags. Karamihan sa nagse-70 nagre-reklamo na matagtag ganyan. Siguro dahil naka-stock suspension pa ako, napakaganda pa ng suspension niya. So, yun mga pros niya. Yung aircon, yun pala, part ng cons to, yung aircon nitong Yaris ko, hindi ko alam kung may kailangan i-maintain, pero mas malakas yung sa Vios. Kasi ito, malamig. Katulad yan, wala naman araw malamig. Pag may konting araw malamig. Pero yung pag nababad siya ng lunchtime sa araw, ang tagal na niyang mapalamig. Actually, hindi na siya lumalamig na kailangan mong mag-jacket. Ganon. Malamig naman yung dito sa harap, pero yung sa likod, unfortunately, naiinitan sila for sure. Yun, isa yun sa mga cons na hindi ko nagustuhan, at least dito sa kotse core unit na to na Yaris. Another pros na gusto ko dito is yung handling niya. Cons pala yung maliit yung trunk space na nabanggit ko earlier. Pero yun, balik tayo sa pros. Yun, yung handling niya napakaganda. Siguro dahil maliit yung wheelbase niya. Maliit yung wheelbase nito compared sa mga sedan. So, mas maganda siyang lumiko dahil maliit siya, mas madaling isingit sa traffic. So, mga ganun, pati sa parking. Kasi pag makikita mo siya, itatabi mo sa mga kotse, parang normal size naman. Kasi mas malaki to compared sa mga Wigo. Mahaba siya ng konti, kahit doon sa Mirage. So, almost parang sedan na rin siya. Pero, mas maliit pa rin siya compared sa sedan. Kaya mas ganun, mas agile siya sa daan at sa pagdadrive. Another pros nito, actually, wala naman din ako masabi sa Yaris. Maganda naman siya. Yung pyesa, yan. Pag-usapan natin yung pros sa pyesa. As I've said, nakakabili ka ng literally original parts sa Toyota. Nakakabili rin sa auto supply ng brand new na replacement parts. Nakakabili ka ng JDM. Nakakabili ka ng surplus na katay. So, nasa iyo. Siguro, yung mga iba nagsasabi nung mga mura yung magsasakyan ng Toyota, baka puro katay yung binibiling pyesa. Tapos, yun, super napakagandang pro nun kasi nga, nagkakaroon ng option yung owner. Napakadaming upgrade na pwedeng gawin dito. As I've said, kunwari itong sa akin na gagawin ko, naka-bigote face pero full TRD kit ko. Lahat ng pwedeng bilhin mo na TRD, isa-isahin ko. And
yun kasing route na pupuntahan ko kasi ang dami ng naka-RS1 and RS2 which is yung Vitz ng Japan. So, yun yung mga setup, yun yung pros na nakikita ko for the Yaris. So, kung may mga Yaris owners dyan or mga nagbabalak bumili ng Yaris, actually bumili kayo, sulit naman siya, wala akong masabi. Napakagandang sasakyan. Doon sa mga Yaris owners, thank you sa inyo sa pagtulong sa akin. Magka-knowledge kung ano yung mga dapat gawin, ano yung mga dapat i-maintain dito sa Yaris. And tuloy natin sa next vlog kung ano yung mga upgrades na magagawa pa natin dito sa Yaris and yung journey natin dito sa owner or paggamit ng Toyota Yaris na Gen 2.